So, ang gagawin po natin ngayon ay magte-test tayo. So, meron akong palupatan na battery. Sakto. 9 volts yung reading. Saktong-sakto yan pang ano natin. Pang ano lang, pang test. Okay? So, meron tayong 9 volts dyan. So, itong tester naman natin. Pwede tayong magpa-supply nito. Ayan, supply natin. Ito yung pang-supply natin. Ayan. So, either positive supply or negative supply. So, since ito yung susupplyan natin, kasi hindi naman to body ground, yung coil niya ay talagang positive negative. So, ito yung negative. Ito, negative to. Kita nyo yan, kulay green. So, mag-ano tayo kung gagana ba yung solenoid. Ayan. Click natin positive. Ayan. So, ayos. Gumana. Gumana. Ito, walang reaction. Pero, meron kasing solenoid na hindi siya spring loaded. So, possible na kailangan nating supplyan ng hangin yan. Kasi itong, kung nakikita mo yung diagram niya, connected sila dyan, oh. So, ito yung pinaka main na solenoid sa ano na to. Kumbaga, ito yung sa parang gate solenoid niyang supply. Tapos ito yung speed mo. Dito yung supply. Ito, walang reaction. Ito rin. Ito rin. Ito rin. Ito may reaction. Ito may reaction. So, kung makikita nyo, spring loaded tong dalawang to. Pero ito wala. Hindi sila spring loaded. Pati ito, hindi yan spring loaded. Kasi may butas yan. So, kailangan ng supply yan bago yan mag-click o may parang close and open lang ang function niya. So, aside sa test natin ng ano, so, yung meron din akong test na ano, yung spark test ng coil. Ayan, spark. Ipapa-spark din natin, ha. Ayan. Kita nyo, may spark. So, ibig sabihin yung coil mo gumagana. Ayan, may spark din, oh. Ayan, spark. So, yan din, spark test ng mga coil. Ayan. So, meron tayo buhay, may spark test. Aside sa test na yan, so gagamit tayo ng multi-tester. Check natin yung ohms. So, dapat mag-check tayo ng ohms. Select natin yung ohmmeter. So, test natin yung number 1, yung resistance. Una, ang susukatan natin is yung resistance. Ayan ako lang. Ayan. Kita ba? Okay. So, dapat at least 3 ohms, no? Second thing na magte-test ako is yung ground checking nito. Kung shorted ba sa body itong coil na nandito. Dapat wala siyang short, no? So, ang gagawin ko lang, lagay ko lang yung isang test rod dyan sa body or dyan sa body nito. Pwedeng ito, yan, test mong ganyan, o pwedeng ganyan. Since yung metal to metal nito is nakadikit yan. Ganyan, no? Pag metal to metal ako nakadikit yan, eh. Kahit yan, no? So, yan, lagay ko na lang yan dyan isa. Tapos dyan, perform natin. So, hanapin natin kung may nag-short ba o wala. Kasi pag may isang coil na mag-short, so maano yan, papuntang sunog na yan pag ganyan. Tsaka hindi na magpe-perform na maayos. So far wala naman. So yan, pinaka basic test ng ano, mga solenoid. So ang next thing gawin natin yan is yung module. Pero yan,
tips lang paano mag-check talaga ng mga ganito. Tapos ito hindi ko matest kasi kailangan natin supplyan to ng hangin para marinig natin yung pitik. Kasi hindi siya spring loaded. Open close lang talaga to sila. Pati ito. Kasi pag may fluid na dadaan dyan, saka siya masusupplyan, tsaka siya mag-open. Parang git lang siya. Ito din. Pero ito, nakiklik. Kasi spring loaded sila. Ito yung hindi spring loaded. Kasi fluid to dito. May papasok na fluid dyan. Kailan, dapat kailangan talagang ma-analyze mo ng mabuti din yung flow ng hydraulic dito, no? Kasi importanteng meron ka ring at least kunting alam na yung pag-test at saka pag-intindi sa isang lalo na dito sa control valve o valve body. Tapos na tayo mag-test. So far so good naman yung mga coil. So yung mga spool nito, yung una kasi nung pag napaklik ko na kasi ito isang click lang siya tapos wala na kasi nga wala siyang wala siyang spring. Kailangan na masupplyan tong dalawang butas na to para magkaroon ng pressure para lalaban tong lalaban tong solenoid na to. Kasi hindi siya spring loaded type. Ito yung may spring loaded. So yun lang, quick tips lang kung paano mag-check ng ng mga solenoid. So gumamit ako ng lubat na battery. Pwede namang 12 volts to. Pwede rin 9 volts. So as long na kayang makapag-actuate ng 9 to 12 volts ang kaya niyan sa basta 3 ohms na coil. Sa continuity 3 ohms siya. Okay. Yan. 3 ohms siya. Nag-resistance check niya. Nag-select kasi ako sa ohms kana resistance, pero yan sa continuity 3 ohms. Okay? So 3 ohms, pwedeng supplyan ng 12 volts yan. So huwag kayong matakot.